Yan. Charito morning sa bawat isa. How are you today? Yan. Lagi po nating sabihin, all is well. Lagi po nating banggitin ang mabubuting bagay na ginawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Natunay nga na amazing grace, no? Yung pag-ibig ng Panginoon na hindi kayang sukatin, walang hangganang pag-ibig ng Diyos ay pinadama sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya patuloy po tayong mag-aral ng salita ng Panginoon na ang mga bagay na natamo natin kay Kristo sapagkat walang ibang magandang bagay, walang ibang posisyon na sa mundong ito kundi tayo po ay na kay Kristo. Amen? Kaya sa oras na ito, tayo po ay magsimula sa ating pag-aaral. Ang ating pong topic ay pinamagatang pong I am an ambassador of Christ. No? Sino sa inyo naniniwala sa ambassador? Tingnan po yung katabi, mukha bang ambassador? Dahil kay Kristo tayo po ay ginawang ambassador. Okay. Gumagana na, Bere? Sa gilid. May clicker na. No? Ayun. Ayan. Balikan po natin yung ating pag-aaral. Tayo po ay nasa pang-sampu. No? Pang-sampu na po tayo. At balikan po natin saglit yung ating napag-aralan. In Christ, I am perfectly loved by God. Sino sa ininiwala doon? Lagi nating sasabihin, sa buhay natin, tayo po ay minahal ng Diyos. Ganap ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. In Christ, I am completely forgiven. Tayo po ay napatawad at hindi basta pinatawad, completely forgiven. In Christ, I am righteous and holy like God. Ang ating katwiran, ang ating kabanalan ay galing sa Panginoon at katulad ng kabanalan at ng Panginoon ay ganun din po tayo. In Christ, I am a child of God. Tayo po ay tagapagmana ng kaharian. Ang kayamanan ng Diyos ay siyang tayo lang po ang magmamana nito kasama ang Panginoong Jesucristo. In Christ, I am a new person inside. Tandaan po natin, ang binago ng Diyos sa atin ay ang ating pagkatao sa loob. Ang ating panlabas na pagkatao ay unti-unting binabago. Kaya kailangan po nating unawain ng bawat isa. In Christ, I am blessed and highly favored. We are charito. Lagi natin sasabihin, tayo po ay blessed, tayo po ay highly favored, tayo po ay charito. Okay. Ano pa? Sabi dyan, in Christ, I am rich and godly. Hindi lang po tayo mayaman, kundi tayo po ay makadiyos na mayaman. No, kahit wala ka pang kayamanan, aminin mo at angkinin mo sa iyong buhay, you are rich. I'm rich and godly. Pasunod ay, in Christ, I'm healed and healthy. Sino sa inyo nagkakaroon ng karamdaman? Angkinin natin na tayo po ay healed na at hindi lang po tayo basta pinagaling, tayo po ay pinalusog. Tingnan po yung katabi, malusog po ba? In Christ, I am anointed to serve. Ano man ang ginagawa natin, anointed po tayo. Huwag po natin tingnan yung ating sariling kakayanan, kundi dahil kay Kristo, tayo po ay anointed. Hindi po nawawala ang anointed. Hindi po ang anointing. Ang anointing po hindi nawawala. Tayo po ay anointed at tayo po ay hindi nakabase yung pagiging anointing natin sa ating sariling kakayanan. Hindi po yun tinatawag na premyo. Ang anointing ay regalo galing sa Panginoon. Okay. Ngayon, pag-uusapan po natin ay ang tinatawag po na yung pagiging ambassadorship natin kay Kristo. Kasi pag-uusapan po natin in Christ, we are an ambassador of Christ. No? Sa mensaheng ito, malaya po nating masasabi sa ating sarili, I am an ambassador of Christ. Sino sa inyo pwedeng magsabi na nun? Naniniwala ka? Sabihin nga po natin, I am an ambassador of Christ. Okay, ang ating pag-uusapan may tatlong bahagi. Ito po ay the definition, the specification, and the application.
Ngayon, the definition, sabi po riyan, what is an ambassador? What is an ambassador? Sabi nila, ambassador, a person who represent a country, organization, or a cause of a works to promote its interest and build relationship with other countries or group. Yan po yung definition ng ambassador. Pero ang tanong, ano ba ang pagiging ambassador of Christ? Ambassador of Christ is a person. Sino ba yung person? Who represent Christ and promote the interest of His finished work on the cross. No? Finished work to unbeliever. Yun po ang ating pong gagawin at ating pag-uusapan sa umagang ito. 2 Corinthians chapter 5 verse 20, no? Sabi po riyan, we are therefore Christ's ambassador, as though God were making His appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. No? Purihin po ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Tayo muna po manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa iyong salita, sapagkat ang salita mo ay tunay na totoo at ganap sa buhay po ng bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil sa inyo, Panginoon Kristo, kami po ay mga ambasador mo. At naniniwala po kami at maunawaan po namin ano nga ba ang dapat naming gawin bilang mga ambasador mo at ano ang dapat naming sabihin o ano ang dapat naming hakbangan sa pagiging ambasador mo, Lord God. Salamat po, Diyos. Tunay nga sa iyo po ang aming papuri, pagdakila, paglalat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Malinaw po na sinabi po rito, dahil po kay Kristo tayo po ay ambassador. No? Sabi diyan, ang ambassador po, ang ibig sabihin sa Greek word ay presbyo. No? Presbyo, na sabi doon ay representative. No? Ipo ang kahulugan. Sa literal sa English na translation, na ang ibig sabihin po ng presbyo ay representative, ibig sabihin tayo po ay Christ representative. Sino sa inyo naniniwala doon? No? No, sabi riyan ay God making an appeal through us because we are His ambassador. Ang Diyos po ang nag-apila sa pamagitan po natin. Siya po nag-aapila sa pamagitan natin. Ginagamit po tayo ng Panginoon para mag-apila, no? Tayo ang kanyang representative, tayo ang kanyang kinatawan. Tayo ang tagapagsabi ng apila ng Panginoon na pinasasabi sa mga tao na makipagkasundo na kayo sa Diyos. Okay. Ano pa sabi diyan? Sabi, yun. How did we become a Christ ambassador? Paano nga ba tayo naging Christ ambassador? Sasabihin natin, may qualification ba? Ano ba yung kakayahan natin para tayo maging Christ ambassador? Ano ba yung pwede natin gawin para maging Christ ambassador? Ano ba yung qualification? No? Bakit nga ba nangyari at tayo po ay naging Christ ambassador? By becoming a new creation through the reconciliatory death of Christ. Yun po ang dahilan. Kaya tayo naging ambassador ay dahil po sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo na reconcile tayo sa harapan ng Diyos. Sa pamagitan ng kanyang kamatayan, nakipagkasundo tayo sa Diyos. Dahil tayo ay napagkasundo sa Diyos, tayo naging mga bagong nilalang. No? Sino po sa inyo ng mga bagong nilalang? Dahil tayo ay bagong nilalang, tayo representante ng Diyos upang ipaabot sa sangkatauhan na kung ano ang nangyari sa atin, pwede rin mangyari sa kanila. No? Yun po yung atin pong role. Ayun po ang ating kapanawagan sa buhay po ng bawat isa sa atin. Ang context po ng verse 20 ay galing sa verse 17. No? Yun po yung context. Kaya meron pong 20, nauna po yung 17. Tingnan po natin yung sinasabi sa 17. No? Sabi, therefore, if anyone is in Christ, sino po sa inyo is in Christ? The new creation has come, the old has gone, the new is here. All this is from God who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. Tandaan po natin, hindi tayo ang nakipagkasundo sa Diyos. Ang ginawa ng Diyos, pinagkasundo niya tayo
sa Kanya sa pamagitan ng Kanyang anak. Ang Diyos ang gumawa. No? God took the initiative, reconcile us to Himself. Paano niya ito ginawa? Sa pamagitan ng Kanyang anak through Jesus Christ. No? Yun po ang dahilan kaya tayo nagkaroon ng pagkakataon na makipagkasundo sa Kanya. Sa pamagitan ni Kristo, pinagkasundo niya tayo sa Kanyang sarili. Hindi ang Diyos ang nakipagkasundo sa atin dahil walang atraso ang Diyos sa atin. Di ba, pagka ikaw may atraso, ikaw makikipagkasundo. Ikaw yung hihingi ng sorry. No? Ikaw yung may atraso eh. Pero ang Diyos, wala namang atraso sa atin. No? Para makipagkasundo sa atin. Tayo ang may atraso sa Diyos, ngunit ang problema, hindi natin kayang makipagkasundo sa Diyos. Hindi natin kaya. Sa ating sarili, hindi natin kaya makipagkasundo sa Diyos. Ang Diyos ang gumawa ng paraan. Naging posible lamang tayo sa atin na nagkaroon ng pakikipagkasundo sa Diyos sa pamagitan ng tinapos na gawa ni Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya dahil kay Kristo, malaya na tayo nakakalapit sa Diyos. Kung wala ang natapos na gawa ng Panginoong Hesukristo, imposible na tayo po'y makipagkasundo sa Diyos. Tayo po'y pinagkasundo lang ng Diyos sa pamagitan ng Kanyang anak. No, ang tanong, how did God reconcile us to Himself? Through Christ. Through Christ. Walang iba. Not religion. Tandaan po natin, not religion, not our good works, but through Christ and His finished work. Hindi dahil sa mga relihiyon, kaya okay na kayo ni God. Hindi dahil sa mabuti tayong tao, mabubuti nating gawa, okay ka na kay God. Hindi po yon. Dahil lamang sa Panginoong Hesukristo, tayo ay pinagkasundo ng Diyos sa Kanya. Colossians 1:22, but now, ano sabi diyan? But now, He has reconciled you by Christ's physical body through death. Ibig sabihin, ito po yung tinatawag na finished work. Kaya ho tayo naka-reconcile sa God dahil po sa kamatayan ng Panginoong Hesukristo to represent you holy in His sight without blemish and free from accusation. Yun po yung ginawa. Kaya lang tayo nagkaroon ng reconciliation sa Diyos dahil sa finished work. Dahil sa Kanyang physical body na namatay doon sa krus. Okay. Wala na. Dahil po sa tinapos na gawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, we are completely forgiven. Naniniwala tayo doon, napag-aralan na po natin yon. Dahil sa natapos na gawa ng Panginoong Hesukristo, we are completely forgiven, napatawad ng ating mga kasalanan, past, present, and future. No, yung marami po nagtataas ang kilay dyan. Pag nadinig po nila, napatawad tayo sa ating mga kasalanan, past, present, and future, iniisip nila na yung turo na ito ay makakapagdala sa pang-aabuso. Iniisip lang po nila yon. Kasi iba po ang kaisipan ng Diyos. No? Yung kaisipan ng Diyos, nilagay sa atin ang kapatawaran, we are completely forgiven, no more condemnation, no more accusation, you are holy and righteous before God through the blood of Christ. Lagi nating tandaan, ano nga ba yung sakop ng ginawa ni Kristo? Yun ba ay noong unang panahon lang? Ang sakop po ng ginawa ni Kristo mula noon hanggang sa katapusan ng mundo, tayo po'y pinatawad sa ating mga kasalanan. Napakaganda po, amen, ng ginawa ng Panginoong Hesukristo. Tingnan po natin, ano ibig sabihin ng reconcile? Sabi po sa Greek word apokatalaso, ang ibig sabihin po nito ay ito po ay nasa aorist tense, no? What is the result of reconciliation? Ayan. Ala pala, hindi na ilagay. Okay. Ayan, yung pala yun. Ang ibig sabihin doon ay already reconciled. Pag sinabing sa aorist tense yung reconciliation, reconciled, already reconciled through the finished work of Christ. Ibig sabihin, done already.
tayo po ay napagkasundo na at tapos na yon. Hindi dahan-dahang nire-reconcile, na-reconcile na. Hindi po ito bunga ng pagsunod ng ating mga gawa o pag-anib sa anumang simbahan o relihiyon. Ang ating pakikipagkasundo sa Diyos ay trinabaho ng Panginoong Hesukristo doon sa krus. Binayaran niya ang ating mga kasalanan, nagkaroon po ng pagkakasundo. Tinrabaho po yun ng Panginoon. Ang nagpahiwalay po sa Diyos at sa tao ay ang ating kasalanan. Tama? Ang pakay ng Panginoon ay bayaran ang ating kasalanan at nang mabayaran ang ating mga kasalanan, wala nang namamagitan o hadlang sa Diyos at sa tao. Kasi ang hadlang, kaya hindi magsama ang Diyos at ang tao, ang hadlang yung kasalanan. Ang ginawa ng Panginoon, binayaran niya yung kasalanan ng tao para manumbalik ang relasyon ng tao sa Diyos. Ang nagkahiwalay, tandaan po natin, ang nagkahiwalay ay nagkaroon ng balikan. Nagkabalikan na, tinatawag po na together again. Amen? Meron pong reconciliation. No? Sabi ng awit, together again. Di ba? Yung Diyos at ang tao nagkaroon ng reconciliation. Ano ang naging resulta ng reconciliation? Ano ang naging resulta ng reconciliation? 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. Na bago tayo, meron tayong bagong pagkatao. Hindi tayo renovate, no, hindi lang tayo binekapan, no, hindi lang inayos, kundi binago tayo. Yung lumang pagkatao wala na, meron tayong bagong pagkatao. Kaya yung pinag-aralan natin, in Christ I am a new person inside. Sino sa inyo naniniwala dyan, say amen. Okay, sabi pa ng 2 Corinthians 5:18, all this, ibig sabihin ng all this, yung new creation. Yung magiging new creation, all this is from God, hindi tayo. Pag tinanong mo, paano ka ba na-born again? Sasabihin gano'n, meron po kami tinatanong na gano'n. Paano ka masasabing kayo born again? O paano ka nag-born again? Na-born again ako kasi ganito na ako. Hindi na ako nagbibisyo. Iniwanan ko na yung bisyo ko, yung pambababae, panlalaki, yung paninagarilyo, lasinggero, lahat ng wala na. Ang bisyo na lang niya ay magsinungaling. Kaya wala rin. Lahat ng sinabi niya pagsisinungaling. Ibig sabihin po, hindi ho tayo nababago, hindi tayo nagkaroon ng bagong pagkatao sa ating sarili. It is all from God, who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. Matapos kang ma-reconcile sa Diyos, hindi dito nagtatapos ang lahat. Tandaan po natin, hindi dito nagtatapos ang lahat, no? At sabi doon ay pasimula pa lang ito ng buhay po natin. Naging new creation tayo, tinanggap mo ito, at ito ay binigyan tayo ng ministry of reconciliation. What is the ministry of reconciliation? Is a soul-winning ministry. Hello? No? Soul-winning ministry po ito. Yung ministry of reconciliation ay soul-winning ministry. Ano ang result? Sabi doon ay binigyan niya tayo ng ministry of reconciliation. Tandaan po natin at ilagay sa isip. Tayo po ay binawang new person inside. You are now a new creation. At hindi po natatapos dito. Naging hudyat po ito ng simula. Ang simula po ng ating buhay ay nanggaling po sa Panginoon, binigyan niya tayo ng ministry of reconciliation. Sino sa inyo ang nakay Kristo? Okay, kung ikaw ay nakay Kristo, ang ating pong ministry na binigay po sa atin ay soul-winning ministry. Ang lahat ng mga Kristiyano ay dapat soul winners. Hello?
Yan po ang malaking kakulangan sa mga simbahan sa panahon ngayon. Bakit mabagal ang pagdami ng member ng church o mabagal ang tinatawag po na pag-evangelize? Bakit naging mabagal? Bakit naging mabagal ang pagkalat ng mabuting balita? Ang mensahe ng biyaya ng Diyos ay hindi na ipaparating. Sapagkat inaasa nila ito sa mga piling tao sa loob ng iglesia, sa loob ng simbahan. Sa pamagitan po ng evangelism committee, hindi naman ako member dyan eh. Kailangan evangelism ministry lang. Evangelism committee lang ang mag-evangelize. Yung evangelistic group lang ang pwede mag-evangelize. No, hindi po. Tandaan po, hindi po yon. Ang Ministry of Reconciliation ibinigay sa mga new creation. Sino sa inyo new creation? Malinaw po yung pinag-usapan natin. Pinapaalala sa atin tayong bagong nilalang ay binigyan ng Ministry of Reconciliation. Okay. What is the Ministry of Reconciliation? Tayo po ay soul winning ministry. The Ministry of Reconciliation is given to every new creation believer. Sino sa inyo ang new creation believer? Ang binigay po ng Ministry of Reconciliation sa verse 18, di ba yung verse 18, tandaan po natin, ay galing sa verse 17. Ang lahat na nasa kayo ginawang bagong nilalang. Sabi daw, hindi lahat ay kayang umawit. Sino sa inyo ang gustong madagdag sa praise and worship? Hindi naman lahat, di ba? Hindi naman lahat pwedeng mag-back up. Hindi lang lahat pwedeng tumugtog. Pili lang. Tama? Hindi lahat pwedeng maging pastor. Hindi lahat pwedeng maging leader. Pero, ang ating pinag-uusapan, dahil tayo po ay ginawang bagong nilalang, lahat pwede pong mag-evangelize. Lahat po pwedeng maging soul winners. No? Marami pong paraan para makapagbahagi tayo ng salita ng Diyos. Madalas, ginagamit natin yung mga Bible tracts. Di ba, nung araw, may Bible tracts, maliliit po na babasahin. No? Ngayon, sa panahon ngayon, sa EMI, meron pong pinamimigay. Ito po yung tinatawag na, nagbibigay po sila ng booklet na pwedeng magamit sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kasi, hindi naman lahat vocal eh. Hindi lahat nakakapagsalita, tama? Hindi lahat ay yung malakas ang loob para mag-share ng vocal. No? Pwede po ito sa pamagitan po, magbabahagi ka ng salita ng Diyos sa pamagitan po ng mga booklet, sa pamagitan po ng mga tracts. No? At yun nga, ay madali po ito kasi hindi ikaw ang pumipilit sa Kanya, siya mismo ang nakakaalam ng salita ng Diyos habang niya ito ay binabasa niya. Doon sa tinuturo po sa amin ni Bishop ay meron po siyang tinatawag na submission, share a booklet mission. No? Share a booklet mission. Andiyan ba yan? Ayun. Share a booklet mission ay tinatawag po na non-confrontational evangelism. Di ba pagka nag-share ka, hindi naman nauuwi minsan sa pagtatalo, hindi sa pag-share. No? Pipilit mo, hindi, ganito, ganon. No? Ang kaligtasan ay libre, hindi mo babayaran. Sabi, hindi, kailangan bayaran mo. Kailangan ay dagdagan mo, kulang pa yun. Di ba ganun po yung nangyayari kung minsan. Ngayon, pag nakita na kayo, ayaw na nyo mag-usap. Kasi nagkaroon ng konfrontasyon. Pero ito pong pagbabigay ng booklet ay hindi po yan nakakaroon ng konfrontasyon, kundi confronting someone with the gospel without being confrontational. Ano po yung ginagamit? Meron po tayo dyan, Salvation Made Easy. No, naitago na ho yata kasi wala nang kumukuha. Pwede po yun, kukuha lang kayo. Halagang, 20 na nga lang po yun. Pag binili nyo po yun, 50 pesos. Pinahati na nga po, ang church na mabayad ng kalahati. Pero kapag yung booklet na yun, binigay mo, o tracts, no? Minsan may tracts po, hindi po ba? Maliliit. Pag binigay mo yan sa isang taong hindi pa Kristiyano, hayaan mo yung salita ng Diyos ang kumumpronta sa Kanya. Hindi ho tayo mauwi sa pakikipagtalo. Hayaan natin ang salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos ay hindi po paligoy-ligoy. No, minsan
Gagawa ka pa ng paraan na hindi masaktan, na hindi siya mailang sa'yo, di ba? Pero yung salita ng Diyos, habang binabasa niya to, ay hindi ito paligoy-ligoy, dedirektahan siya ng salita ng Diyos. Hindi natin kailangan makipagtalo, hayaan natin na salita ng Diyos ang mangusap sa kanila. Sa bagsak nilang kalalagayan, kailangan nila ng biyaya ng Diyos. Tulad natin, natunghayan po natin. Maraming pong tao ang tumatanggap sa Panginoon na napilitan lang. Napilitan lang dahil dinala po ng boyfriend, dinala ng girlfriend, dinala ng magulang, kaibigan, kaya dinala ng mga taong pinagkakautangan. Minsan ganon, di ba? Pinagkakautangan ng loob. Dahil merong utang na loob, kailangan niyang sumama. No? Inimbitahan. No? Dahil nga pinagkakautangan niya ito ng loob, hindi niya matanggihan. Dahil may utang siya na loob doon. Kapag nangaral ang pastor, sasabihin ng pastor, nagpatanggap ang pastor, nag-i-invite ang pastor, sino ang gustong tumanggap sa Panginoon? Sasabihin ng pinagkautangan, tumanggap ka na, sisikuhin yung may utang na loob sa kanya. Tumanggap ka na, walang magawa, naipilitan lamang. No, hindi po ganoon ang dapat mangyari. Siya mismo dapat ang makatuklas at makaunawa ng mensahe ng Panginoon. Kaya hindi po sure na siya talagang tumanggap kasi mayroong pressure. Pero, kung may booklet at nahihirapan kang mag-share sa kanya, ibigay mo na lang yon. Salvation made easy. Pina-easy na po ng Diyos ang kaligtasan. No? Salvation made easy. Pina-easy na lang po yan. Kaya kung minsan, ang relihiyon lang po ang nagpapahirap. Yung kaligtasan, easy po yan. Tanggapin mo lang ang regalo. Ang kaligtasan ay regalo, tatanggapin mo lang. Hindi mo na kailangan bayaran. Pero ang turo ng relihiyon ay maraming paggawa para maligtas. Kailangan ganito ka, kailangan ganyan, dagdagan mo ng dagdag pa. Hindi po ganoon ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay ibinigay sa atin ng walang bayad. Ang kailangan lang ay, tanggapin ito. Okay. Ambassadorship, the ambassador definition, pag-alanan po natin definition, I'm ambassador at meron pong tinatawag po dito na specification. Pangalawa, the specification. What are the specific of being an ambassador of Christ? No? Ano nga ba ang ibig sabihin ng pagiging ambassador of Christ? 2 Corinthians 5:18. All of this is from God who reconciled us, who reconciled us to Him through Christ and gave us the ministry of reconciliation. Sabi ng 19, that God was reconciled the world to Himself in Christ, not counting people's sin against them, and He has committed us the message of reconciliation. Now, sabi doon, now that we have become a new creation, meron pong two specific. Una, God gave us the ministry of reconciliation. Ano ang ibig sabihin ng ministry of reconciliation? Soul winning. This is for every believer. Tandaan po natin, para sa lahat, hindi lang para sa sino man. Hindi sa piling tao, kundi para sa lahat, we are soul winners. No? Hindi lang para sa special na tao. Bakit? Kasi sabi sa Mark 5, meron pong isang istorya dito sa Mark 5, yung tinatawag po na isang lalaking Gadareno. Yung lalaking Gadareno na kasalubong niya ang Panginoon, inaalihan siya ng demonyo, siya po ay pinalaya ng Panginoon sa pagkaalipin sa paglukob sa kanya ng demonyo. At nang siya po'y gumaling, ano po ang ginawa? Gusto niya sumama sa Panginoon. Sabi niya, hindi. Pumunta ka sa iyong pamilya at sabihin mo kung ano ang sinabi sa iyo ng Panginoon. Nagpunta siya hindi lang sa kanyang pamilya, sa buong Decapolis. Mamaya pag-usapan po natin, ano nga ba yung Decapolis? No? Sa John 4, meron pong tinatawag na Samaritana. Tinatawag na Samaritan woman, nagkaroon po ng conversion, ang babaeng ito ay nabago ang buhay. Bumalik siya sa Samaria at ipinamalita ang kanyang karanasan. Ano ang pinamalita? Karanasan.
Ang sabi ng Panginoon sa isang Gadareno, sa lalaking Gadareno, pumunta ka sa iyong pamilya at sabihin mo kung ano ang ginawa ng Panginoon sa iyo. Ganon din po ang sabi ng Panginoon sa babae. Pumunta siya at sinabi niya ang ginawa ng Panginoon sa kanya. Yun po ang ginawa ng Panginoon sa kanya. No? May iba't iba tayong kwento ng buhay. Tayo ay na kay Kristo at ito ay may katuturan. Tama? Sino sa inyo may kwento ng buhay na na kay Kristo? Pag may kwento ka, kapag ikay na kay Kristo, ang kwento mo may kwenta. Pag wala ka kay Kristo, walang kakwenta-kwenta ang kwentuhan. Pero dahil kay Kristo ka, ikaw ay may kwento at may katuturan ang kwento ng buhay mo. Ang kailangan mo lang ay ibahagi ito sa iba. No? Yun po ang ibig sabihin. No? Yung ministry of reconciliation. Okay, una po yun, God gave us the ministry of reconciliation. Pangalawang specifics ay God committed us the message of reconciliation. What is the message of reconciliation? Ano? What is the message of reconciliation? Sabi doon, God is not counting men against them. God is not counting men's sin against them. Hindi na ho binibilang ng Diyos ang kasalanan ng tao. No? Hindi na binibilang ng Diyos ang kasalanan ng tao. Bakit nga ba hindi binibilang? No? Bakit nga ba hindi binibilang ng Diyos ang kasalanan ng tao? Kasi wala nang bibilangin. Pinatawad na ang lahat sa krus ng Kalbaryo ang ating mga kasalanan. Pag wala nang bibilangin, ano pa bibilangin mo? Pinatawad na nga, no? Pinatawad na nga ang ating mga kasalanan. Sabi po doon, tandaan po natin, ang pinakamasayang araw ng buhay po natin ay nang pinatawad tayo ng Panginoon ang ating mga kasalanan. Yun po ang pinakamasayang bagay sa buhay po natin. Ikaw ay pinatawad na. Sabihin mo po, in Christ, I am completely forgiven. In Christ, I have a new person inside. I'm holy and righteous like God. Di ba? Ano pa? In Christ, I am a child of God. In Christ, I am charito. I'm blessed and highly favored. In Christ, I am healed and healthy. Bakit? Bakit sinabi ito? Because we are in Christ. No? Yan po ang sabi sa 2 Corinthians. No? Sabi ng 2 Corinthians 5:19 that God was reconciled the world to Himself in Christ. Kaya ho ang mundo na-reconcile dahil kay Kristo, not counting people's sin against them. Hindi na binibilang. Ang nagbibilang po ng kasalanan mo, yung asawa mo, yung kaibigan mo, yung kapitbahay mo. Binibilang yan ng mga taong nasa paligid natin. The message of reconciliation is not counting people's sin against them. Hindi na binibilang. No, kaya kung minsan sabi nga, meron pong sinasabi na kung minsan sa mag-asawa, merong tinatawag na historical at hysterical. Yung hysterical, nagkasala ka, kakagalitan ka. Pero yung historical, tapos na yung nakaraan na, babalikan pa yun. No? Alam mo, dati, ganito ginawa mo sa akin, ganun. Hindi malimutan, ito historical. Ano? Yung pong reconciliation sa atin ng Diyos, hindi na binibilang ng Diyos ang ating mga kasalanan. Hello? Naniniwala tayo doon? Ito po ang mensahe na dapat po nating ipangaral sa likod ng pulpito. Wala ho tayong pinapangaral sa pulpitong ito, kundi ang natapos na gawa ng Panginoong Yesus. Dapat ito ang ipinapangaral ng mga pastor dahil ito ang ikinumit sa atin ng Panginoon, ang message of reconciliation. Tayo po ay messenger lang.
Hello. Kapag ang isang ambassador nagpahayag ng mensahe ng presidente at hindi mensahe ng presidente ang sinabi. Ang sinabi niya ay mensahe niya, hindi mensahe ng presidente, yun na po yung huling araw ng kanyang trabaho bilang ambassador. Kasi ang mensahero, ang ambassador, hindi pwedeng mag-imbento ng mensahe. Mensahe lamang ng dapat iparating ay yung mensahe ng presidente. Ganon din po tayo. Ano ba ang mensahe ng Panginoong Hesukristo? Not counting people's sin against them. Tingnan po natin, yun po ang mensahe. Pinasasabi ng Diyos, hindi na siya nagbibilang ng kasalanan ng tao. Tandaan po natin, yung mga nasa paligid lang natin ang nagbibilang ng kasalanan ng tao. Ano bibilangin? Kasi pinatawad na at binayaran na ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Ang gagawin po natin, tayo po'y magpasalamat sa Diyos. Pasalamat tayo sa Diyos sa lahat ng ginawa sa atin ng Diyos dahil ang listahan ng ating mga kasalanan ay sinunog na, ang listahan ng ating mga kasalanan ay binura na, ang listahan ay itinapon na. Wala nang bibilangin, bayad na. Binayaran ni Kristo ang ating mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Say amen. Ang sabi ng iba, ang ganitong mensahe mag-uudyok na lalong magkasala ang tao. No? Sa tingin lang po nila yon. Bakit? Pero tayong nakaranas at nakatagpo ng mabuting balita, ang nag-uudyok sa atin ay mabuting gawa ng Panginoon. Para tayo po'y lumakad sa kalooban ng Diyos. Kasi ang biyaya ng Diyos ang nag-aakay sa atin sa pamumuhay ng may katwiran at may kabanalan. Sino sa inyo naniniwala doon? Hayaan po natin sila kasi opinion nila yon. Malaya po sila na magbigay ng opinion na mali. Kasi ang Bible po ang ating pinag-uusapan. Ang sabi ng Biblia, ang pinatawad ng maliit ay maliit magmahal. Ang pinatawad ng malaki ay malaki kung magmahal. Wala akong sinabi ang pinatawad ng malaki ay gumagawa ng malaking kasalanan. Wala ako sa Bible yon. Ang sabi sa Bible, ang pinatawad ng maliit, nagmamahal din, maliit lang. Pero ang pinatawad ng malaki ay nagmamahal ng malaki. Hindi gumagawa ng kasamaan na malaki o maliit na kasamaan. Kasi tayo po ay pinatawad ng Panginoon, ang ating reaksyon ay ang patuloy na magmahal sa Panginoon. Amen po ba? Ang tugon po natin dito ay lubos na paglilingkod. Okay. Ano na ba? Ayan. Romans 5:19, that God was reconciled the world to Himself in Christ. 2 Corinthians 5:19. 2 Corinthians 5:19, that God was reconciled the world to Himself in Christ, not counting people's sin against them, and He has committed us the message of reconciliation. Ibig sabihin po ng not counting ay, sabi po riyan ay, sabi sa Greek word ay logisomai. Logisomai. Ibig sabihin po ng logisomai ay not counting sin against them. Not counting sin against them. In Christ, not counting people's sin against them. Okay, sabi pa sa Sabi pa sa Romans 4:8, blessed is the one who is sin, the Lord will never, count against them. Never count against them. Yung kasalanan ng tao, hindi na ho binibilang at sa kanila. Sabi doon, ang ibig sabihin po ay omi legisumai. Ibig sabihin po ng omi, never ever. Yung never, medyo okay na, hindi po ba? Pero so never ever counting, double negative. Pag sinabing double negative, hindi. Ang mensahe ng Panginoon, hindi na bibilangin ang ating mga kasalanan. Pag sinabing double negative, hindi, never ever charge against you. Wala nang sisingilin, bayad na ang lahat. Bakit? Kasi binayaran na ni Kristo ang lahat ng
ng ating mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo. God cannot charge you with the sin that already charged in His Son. Tandaan po natin, ano pa sisingilin sa'yo? Ibinigay ng parusa sa kanyang anak. Tayo mga tupang nangaligaw, nagkanya-kanya tayo ng lakad. Sungalit, inibig ng Diyos na ipataw ang parusa sa kanyang anak. Lahat ng parusa na dapat tayo ang tumanggap, si Kristo ang tumanggap ng lahat ng ito. Hindi ka na maaaring singilin ng Diyos sa kasalanan ng binayaran na ng kanyang anak. Kaninong kasalanan ang binayaran ni Kristo? Ang tanong, kaninong kasalanan? Sa atin, sa buong mundo. Kung ang ating kasalanan ay binayaran ni Kristo at sisingilin ka pa ng Diyos, ito ay pagpapawalang bisa sa binayaran ni Kristo sa krus ng Kalbaryo na hindi maaaring gawin ng Ama. Sapagkat ang ginawa ng kanyang anak ay may epekto sa buhay po natin. Binayaran ni Kristo ang kasalanan ng kasalanan ng ating mga ninuno at kasalanan natin sa kasalukuyan ngayon. Walang hanggang epekto po yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Naniniwala tayo doon? Kapag siningil ka ng Diyos, ang tawag po dito ay double charge. Double charge. Binayaran ng anak niya, binabayaran mo pa. Kahit binayaran natin, para po yung sa credit card, meron kang credit card, wala pong credit card. Pero sa credit card, kapag na-swipe yun na doble, di ba, pwede mong singilip balik sa'yo yung binayad mo kasi na doble. Same amount, same item, same dates, na doble. Kasi bawal po yun, nasisingilin ka ng doble. Kung naiintindihan po na, ganun din po sa batas. Kapag ang batas ay siningil ka na, napagdusahan mo na ang parusa sa iyo, hindi mo na pwedeng padusahan uli. Kasi napagdusahan mo na yon. Kung ito ay naiintindihan natin sa natural na batas ng tao, sana maintindihan din po natin na ang lahat ng ating mga kasalanan ay binayaran ni Kristo sa krus. Kaya wala na tayong babayaran. Bayad na, ang utang ay nabayaran na. Paano mo dadagdagan ang kumpleto na? Paano babayaran ng bayad na? Hindi po yun pwedeng mangyari sa buhay po ng bawat isa sa atin. Ang tinutukoy po nito ay ang eternal payment. Eternal payment. Hindi ho, kasi pag sinabi natin lahat, pati sa panahon ngayon, yung kasalukuyan, yung sa natural, ay hindi po yon. Ang tinutukoy po rito na bayad na yung eternal payment. Hindi maaaring mapunta sa impyerno ang isang tao dahil sa kasalanang nagawa. Dahil inako na ni Kristo ang kasalanang iyong nagawa. Hello? Wala hong kasalanan na makapagdadala ulit sa atin sa impyerno kasi bayad na, binayaran na ng Panginoon. Ang kasalanang nagawa ng tao ay may tinatawag pong natural consequences. Hindi ho kasi baka iisipin, pwede na pala akong mangabuso, pwede na pala akong gumawa ng mali. Kasi bayad na, hindi po ganon. Meron pong tinatawag na natural consequences. Babayaran mo yan sa lipunan. Pag gumawa ka ng kasalanan, babayaran mo sa lipunan yan. Nag-beating the red light ka, meron kang dyan. Penalty. Hindi naman pupunta ka ng impyerno dahil nag-beating the red light ka. Hello? Nagsinungaling ka. Nagsinungaling ka, hindi naman pupunta ka na sa impyerno dahil lahat ng mga sinungaling pupunta sa impyerno. Sino ba hindi nakakapagsinungaling? Kasama po yon sa eternal payment na ginawa ni Kristo. Pero, merong natural consequences. Okay. Sa batas, meron po tayong babayaran at ang ating babayaran dito ay temporal lang. Dito lang yon. May atraso ka sa asawa mo, may atraso ka sa magulang mo, may nagawa kang hindi maganda sa kaibigan mo. Ano nangyari? Nagkahiwalay kayo. Nasira ang relasyon nyo. Nasira ang ugnayan nyo. Anong natural consequences? Yun. Na dapat masaya kayo, hindi na kayo masaya. Na dapat ay maganda yung pinag-uusapan nyo, naging pangit ang pinag-uusapan nyo. Bakit? Yun po yung natural consequences. Pero, yung eternal destiny natin ay hindi ho nababago. Tandaan po natin, hindi nababago kasi iyan ay binayaran na ni Kristo
sa krus ng Kalbaryo. May nag-iisip po na wala na pala tayong babayaran, maaaring ganun, pwede na akong mga abuso ng tao, gumawa ng hindi maganda, mamuhay na sa pagkakamali, mga abuso ng mga kababaihan, mag-abuso ng kaperahan, dahil wala na pala akong babayaran, hangal ang taong nag-iisip ng ganito. Kasi merong natural consequences. Masarap po ang pamilyang buo. Masarap po ang relasyon na malalim. No? Masarap po ang walang kaaway. Hello. No? Yung bang tatawag ka ng rescue. No? Panalangin po natin kasi merong mga nagtatangka ng buhay mo. No? Minsan gano'n, di ba? May natural consequences. Tandaan po natin, yan ay nangyayari sa buhay po ng isang tao. Kunyari po, humawak ka ng apoy. Sino sa inyo nakakahawak na ng apoy? Sa circus, merong kumakain ng apoy, hindi po ba? Bumubuga ng apoy. Pero yung humahawak ng apoy, meron naman po ba? Pag humawak ka ng apoy, ano ang natural na mangyayari? Natural na mangyayari. Masusunog ang iyong kamay. Iyon po yung natural consequences. Pag humawak ka ng apoy, masusunog ang iyong kamay. No? Yun ang natural consequences. No? Nawawala na ako doon sa ano eh. Mahirap pag ganito, bago lang kasi ito eh. Kapag nasunog ang iyong kamay, hindi ka naman mapupunta sa impyerno. Tandaan po natin, kahit sunog mo ang kamay mo, mahal ka pa rin ng Diyos. Nakita po natin yung natural consequences. No? Ang iyong sunog na kamay ay hindi pwedeng magpawalang bisa ng kapangyarihan, ng kapatawaran na ginawa ng Panginoong Hesus. Ito ang mabuting balita. Ang totoong pinatawad sa kanila mga kasalanan ay binago ang kanilang buhay. Hindi ka lang pinatawad, binago ang iyong buhay. Hindi ka nahahawak ng apoy. Hindi ka na maglalaro ng apoy. Hindi siya namang mag-uubusan ng tao. Hindi siya lalabag sa batas ng lipunan dahil ang tao ay binago na ng Diyos. Hindi na katulad ng dati. Siya ay kay Kristo, si Kristo ang naghahari sa kanyang buhay. Okay? Ay, wala na. Ayun. Tandaan po natin, now that we have become a new creation, ano sabi dyan? Too specific. God gave us the ministry of reconciliation. No? Ano pa? God committed us the message of reconciliation. Ano yung message of reconciliation? Not counting men's sin against them. In short, completely forgiven. Ano yung napag-aralan natin? In Christ, I am completely forgiven. Ayan. Okay. Ano ang kasunod po ng 19? Yan po ang tanong ko sa inyo. Ano ang kasunod ng 19? 20. Ba? Ayos, no? Mahirap na tanong yun. Ano ang kasunod ng 19? 20. 2 Corinthians 5:20. We are therefore Christ's ambassador as though God were making His appeal through us, we implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Nakita natin, ibig sabihin ng ambassador ay presbyo, representative of Christ, representative. Okay. Paano ka naging ambassador? Ang tanong, paano ka naging ambassador? Dahil tinanggap mo ang message of reconciliation, tinanggap mo ang message, ministry of reconciliation and message of reconciliation. Ang bansa po ay mayroong ambassador, tama? May ambassador po ba sa Amerika? Ano, may ambassador po ba sa China? May ambassador po ang bawat iba't ibang bansa. May mga apila ang Pilipinas. Kunyari sa China, ano apila ng Pilipinas? Ang West Philippine Sea ay sa amin. Hello? Sino sa inyo naniniwala?
Ang West Philippine Sea ay sa amin, sabi ng Pilipinas. Tulad po ng ating binabasa kanina, God was making an appeal through us. Tayo ang representante, tayo ang nagpaparating ng mensahe ng Diyos. No? Okay. Ano po ang appeal ng Pilipinas? Meron silang basis, no? Basis of nung kanilang apila. Ano ang basihan ng apila ng Pilipinas? Merong ruling. Tama, may ruling. Ang sabi rin po ng Diyos sa atin, sa parte ng Diyos, wala nang problema. Wala nang problema kasi meron na pong basihan. Ano yung basihan? Sabi doon sa Tagalog, 2 Corinthians 5:20, kaya nga kami mga sugo ni Kristo, sa Tagalog. Lumagpas na yata. Ayun, sa Tagalog, kaya kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikipag-usap sa inyo sa magitan namin. Kami nakipagkasundo sa inyo alang-alang kay Kristo, makipagkasundo na kayo sa Diyos. No? Sa parte po ng Diyos, no, sa parte ng Diyos, wala na pong problema. Hello, wala na problema. Binayaran ni Kristo ang lahat ng kasalanan ng tao. Pero, sabi doon, makipagkasundo ka sa Diyos. Tanggapin mo, paniwalaan mo ang inaalok sa iyo ng Diyos. You have to believe the finished work. You have to believe Jesus Christ, the only Savior. You will receive the gift of salvation. Ang Diyos mismo ang nakikiusap at tayo ay representative ang nakikipag-usap para ang tao ay makipagkasundo sa Kanya. Ano po sasabihin natin sa mga tao? Okay na ang Diyos. Mga kapatid, mga kaibigan, okay na ang Diyos. Hindi na galit ang Diyos. Binura na ang lahat ng ating mga kasalanan. Binura na lahat ng mga text messages mo. Ano? Ang problema ay nasa tao na lamang. Hello, nasa tao na lamang. Pinaniniwalaan mo ba ang kaligtasan ay nasa iyo? Pag pinaniniwalaan mo yon, okay na. Magkakasundo na po kayo. Be reconciled to God. No? Ang basihan ng reconciliation ng God ay yung pong finished work of Christ. Yun po yung basihan. Kahit anong apila mo, kung wala kang basihan, wala pong mangyayari. Ang sabi ng Diyos, makipagkasundo na kayo sa Diyos dahil binayaran na ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ang iyong mga kasalanan. Pag meron kang resibo, sino sa inyo madalas bumibili? May resibo ka, binili mo. Tapos sasabihin, hindi sa yan, akin yan. Meron kang resibo. No? Meron kang resibo, ang patunay na sa iyo yun, kasi binili mo yon. No, ang patunay ng ating buhay na walang hanggan na tayo po'y napatawad na ay ang basihan ng ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang patunay na si Kristo ay namatay, muling nabuhay, at ang buhay magpakailanman. Kaya bayad na ang ating mga kasalanan, kaya ang pananampalataya ng isang Kristiyano, si Kristo ay buhay. Be reconciled to God, hindi na po galit ang Diyos. Hindi na binibilang ang ating mga kasalanan. Bakit? Kasi, wala nang bibilangin. Kasi binayaran na ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ano ang sinasabi ng iba? Ano ang sinasabi ng iba? Ang tanong, yan ba ang mensahe ng maraming simbahan ngayon? Ang sabi ng ibang mga pastor na nagdadala ng mensahe, pag nagkakasala ka sa Diyos, lagot ka sa Diyos. Patay ka sa Diyos. Ano? Ganun ang madalas mensahe. Pagka hindi ka nagbigay sa Diyos, ininanakawan mo ang Diyos. Tinatakot. Pero ang tunay na mensahe, ang message of reconciliation, hindi na binibilang ng Diyos ang ating mga kasalanan. Bakit? Kasi tayo naniniwala, binayaran na ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ang ating mga kasalanan at wala nang bibilangin. Kasi bayad na. No? Paano yan? Baka hindi na ikaw gumawa ng mabuti. Hindi totoo yun. Meron pong biyaya ang Diyos sa buhay natin. Hindi lang tayo pinatawad, binago niya ang buhay natin.
mas gugustuhin nating mabuhay sa katwiran kaysa sa kamalian. Kasi si Kristo ang naghahari sa buhay po natin. Amen po. Tatlo po yung pinag-usapan natin. The ambassadorship, the definition, the specification, ang panghuli, the application. Okay, malapit na po tayo. Parang nahihirapan pa ako na may ganito. Hindi ko alam kung unahin ko eh. Ito ba o yun? Hindi ko alam. Susunod, ayoko na nito. Life application. Una, show Christ. Show Christ in your life like an open book. Pakita mo ang Panginoon sa buhay mo tulad ng isang bukas na aklat na binabasa ng tao. Let Christ's love and grace shine through everything you do. Knowing that for some, you might be the only Bible they read, showing Christ in the center of your life. Pakita po natin yan. Pakita natin sa buhay natin na si Kristo ang sentro ng buhay natin. Showing grace, showing love sa buhay po ng bawat isa sa atin. Sa pamagitan ng ating buhay, binabasa po ng tao ang ating buhay, nakikita ng mga tao ang biyaya ng Diyos sa ating buhay, at sila po ay namamangha sa ginawa ng Diyos sa buhay po natin. 2 Corinthians 3:2. Sabi ng 2 Corinthians 3:3, you yourselves are our letter written on our hearts, known and read by everyone. You show that you are a letter from Christ, the result of ministry written not with ink but with the Spirit of the living God, not of tablets or stone, but on tablets on human heart. Tingnan po natin, ang buhay po natin ay tulad ng isang titik na binabasa ng mga tao sa ating paligid. Ang gagawin lang po natin, show Christ in our life, like an open book. Pangalawa, tell others what Christ has done in your life. Sabihin po natin, ikwento po natin sa iba kung ano ang ginawa ni Kristo sa iyo. Meron po bang ginawa si Kristo sa buhay mo? Ikwento po natin. Tell others. Your story can inspire and encourage others, showing them that God's transforming grace is real and available to everyone. Yung bang makita sa buhay natin, ay nabago ka. Kung nabago ako, mababago ka rin. Para mabago ka, magbago na yun. Kasi nga tayo po ay bukas na aklat sa harapan ng Diyos. Mahirap po yung sabi tayo ng sabi ng salita ng Diyos, tapos wala naman nakikita sa ating pagbabago, parang mahirap pong maintindihan yon. Pa-Bible ka pa, ugali mo, ganyan pa rin. Siyempre, may ugali naman po talaga na hindi pa agad-agad nababago. Pero kung hindi ka nababago, baka walang transforming grace na nangyari sa buhay ng tao. Kasi pwedeng hindi magbago ang nakay Kristo. Kasi si Kristo ang nananahan sa buhay mo. Si Kristo ang gumagawa sa buhay mo, kaya merong pagbabago. Minsan mabagal, pero merong pa rin pagbabago. Maraming tao ang nawawala ng pag-asa. Kala ng tao, hindi na sila gagaling. Pero merong kang kwento ng himala kung paano ka pinagaling ng Panginoon. Di ba? Yung pong testimony. Kaya kung meron kayong testimony, okay lang po, sabihin nyo. Kung meron kayong testify, sabihin nyo. Magsabi kayo, i-schedule namin kayo. Bakit? Kasi doon sa mga nakakakinig, na nawawala ng pag-asa, nagkakaroon ng pag-asa. Ay, ganun pala. Parehas kami ng sitwasyon na yon. Kala ko walang pag-asa, pwede pala akong gumaling. Pwede pa akong gumaling sa ganong karamdaman. Kasi merong nagpatotoo sa kagalingan tinanggap niya sa Panginoon. May istorya ang buhay mo na ikaw ay binago ng Diyos. Na may mga tao nagkaroon ng pag-asa na kung ikaw ay binago ng Diyos, babaguhin din siya ng Diyos. May istorya ka ng buhay mo nung ikay dapang-dapa, baon sa utang, puno ng problema, parang hindi ka na makaahon. Pero sa biyaya ng Diyos, ikaw ay nakabangon. Ikaw ay nakaahon. At sinabi mo, bangon. Bangon, Pilipinas, at umulad ang iyong buhay. Hello?
Bakit? Kasi may biyaya ang Diyos. Sa ganitong istorya, makakarinig tayo, may mga istorya na wala ng pag-asa, pero nagkaroon ng pag-asa dahil sa kanyang testimony. Mahalaga po yung testimony. Sabihin mo ang ginawa ng Diyos sa buhay mo sa ibang tao. Sino sa inyo may ginawa ang Diyos sa buhay niya? Sa iyo lang po ba yan? Para makatulong sa iba, ikwento mo ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Tulad po ng lalaking Gadareno. Babalik po tayo doon kanina. Mark 15:19. Yun. Sabi to, go home. Kasi sabi ng Gadareno, gusto ko sumama sa iyo, Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, go home to your own people and tell them how much the Lord has done for you. Sabi doon sa Gadareno, umuwi ka na kasi matagal ka nang hindi nakakasama kasi po siya tumira doon sa libingan. Kasi inalihan siya ng demonyo, pumunta ka na sa mga kamag-anak mo, matagal ka nang hindi nakakasama nila, umuwi ka. Sabihin mo ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Umuwi po ang taong ito, ikinuwento ang ginawa ng Panginoong Diyos sa buhay niya. No? At sabi doon ay marami ang nakakilala sa Panginoon. Ano po ang ginawa niya? Umikot siya sa Decapolis. Ang Decapolis po ay merong 10 bayan. Doon ipinamalita niya na siya ay pinagaling ng Panginoon, pinalaya ng Panginoon sa pagkaalipin ng mga demonyo. Siya po ay pinagaling ng Panginoon. Ano ginawa niya? Umalis siya, sinabi niya kung ano ang ginawa sa kanya ng Panginoon. Kaya tayo, ang ating pong life application, tell others what Christ has done in your life. Sabihin natin sa iba. Pangatlo, hand out grace-filled literature to others. Magbigay ka ng babasahin sa ibang tao, huwag nating mamaliitin ang pagbibigay ng babasahin dahil maraming na born again sa maliit na babasahin. Salvation made easy. Non-confrontational evangelism. Meron pong booklet si Bishop Emmy dyan. No? Kung gusto nyo, kung wala na dyan, pwede kayong umorder. Meron kayong bibigyan na kamag-anak, meron kayong bibigyan na kapatid, kaibigan, pwede nyo silang bigyan nito. Okay, wag nating malitin. Bakit? Kasi sabi, meron pong isang missionary, ang pangalan po ay Hudson Taylor. Isa po siyang British missionary. Siya po ay na-save, no, sa edad po na 17 taon through a simple gospel tracts. Nakakilala siya sa Panginoon dahil may nag-abot sa kanya ng simple gospel tracts. Yung simple gospel tracts, alam ko, 4 pages lang yun, maliliit na ganun. Pero na-born again siya noon, nakilala niya ang Panginoon doon. At siya po'y naging missionary. Pumunta po siya sa China. Siya po siya isang British. Pumunta siya sa China at siya po ay nag-mission doon. No? Sa age of 21. Siya po yung founder ng China-England Mission. No, sa loob po ng 50 taon ay ang kanyang buhay ay inilaan niya na magmisyon sa China at siya po'y namatay sa China, 73 years old. Tingnan po natin sa magitan ng maliit na booklet, merong ginamit ang Diyos para magmisyon. Gaano pa kaya kung lahat tayo binabigyan ng booklet? Kasi hindi ka nga vocal eh. Hindi ka nga makapag-share. Bigyan mo na lang ng booklet at bahala ang Diyos na mausap sa Kanya. Okay? Pangatlo po yon. Tatlo lang po yon. Show Christ in your life like an open book. Pangalawa, tell others that Christ has done in your life. At ang pangatlo, hand out grace-filled literature to others. Yan po ang life application. Ano po ang big idea? The big idea, I am an ambassador of Christ. Ulitin po natin, the big idea is, okay, palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Maganda po ito pag natutunan lang. Hindi lang talaga ako sanay.
Tayo po'y manalangin. Ama, maraming salamat po, Diyos. Tunay nga na napakabuti mo sa buhay po namin. Hindi po kami naging karapat-dapat para maging ambassador mo. Wala po kaming kakayanan para magawa ito. Pero salamat kasi ikaw ang pumili sa amin. Dahil sa iyo, binigyan mo kami ng isang bagong pagkatao na ito ang basihan. Kaya kami naging karapat-dapat na maging ambassador mo. Binigyan mo kami ng new person inside. Meron kaming bagong pagkatao sa aming kalooban at ito ang naging paraan para kami maging karapat-dapat sa iyong paningin bilang mga ambassador mo. Salamat po at patuloy po naming pinasasalamatan ang biyaya mo na may parating namin ang inyong mensahe sa lahat ng tao na ang mensahe na ibinibigay mo ay hindi mo na binibilang ang kasalanan ng mga tao sapagkat ang sino mang na kay Kristo ay pinatawad na ang kanilang mga kasalanan, bayad na at wala na kaming pagkakautang at kami po ay malinis na at matuwid sa iyong harapan. Maraming salamat po, Panginoon. Tunay nga sa umagang ito, dahil sa iyo, Panginoong Jesucristo, kami ay mga ambassador mo, kami ay mga representante mo na mahayag ang iyong mensahe sa pamagitan po ng bawat isa sa amin. Kakayanan, pagnanasa, ikaw ang magbibigay sa buhay po ng bawat isa na ipamalita namin ang mensahe ng iyong biyaya sa bawat tao na aming makakausap. Salamat po, Diyos. Ito po ang sama namin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Napakaganda po ng ng mensahe. Naalala ko lang kasi nung una akong nagtrabaho sa Ayala po iyon. Ako po ay na-assign sa isang mamahaling condominium sa Makati. Alam niyo po, doon yung mga profile po ng mga tao na nandun ay sila Chris Aquino na nandun. Ann Curtis. Buti nga hindi kami nakita ni Ann Curtis.